Dinalaw namin si baby dahil second birthday niya ngayon. Hindi ko nga maalala kung kailan ko siya or kailan namin siya huling dinalaw. Akala ko nga kagabi ay hindi kami makakapunta dito kay baby dahil nga masama yung pakiramdam ko. Mabuti na lang talaga at kahit papano ay nakayanan ko din at nakasamba na din kami niya ng mister ko. Dapat talaga magpipintura kami ng puntod ngayon ni baby kaya lang hindi kami nakapamili kahapon or nung Wednesday. Sabi ko nga sa mister ko, bumili na lang muna kami ng bulaklak dahil parang hindi ko kaya na magpintura kami dalawa ngayon. Mabuti na lang talaga at hindi masyadong mainit ngayon, makulimlim lang pero wala namang ulan. Pagkarating nga namin dito ng mister ko sa may bibilhan namin ng bulaklak ay nakita niya to nagtitinda ng pandesal at parang gusto niya daw to kaya naman ito at nagpabili na din siya sa akin. Pagkaabot ko nga ng tinapay sa mister ko ay dumiretso na ako dito sa bilihan ng bulaklak. Napansin ko nga na hindi na bago yung mga bulaklak dito kaya naman hindi na din ako bumili. Tinanong ko na din lang sila kung anong oras darating yung mga bagong bulaklak kaya lang mga tanghali pa daw kaya umalis na din ako dito. Pagbalik ko nga dito sa kotse ay eto at kumain na lang din muna ako ng pandesal habang nag-iisip kung saan kami bibili ng bulaklak. At habang kumakain nga ako ng pandesal ay eto at nakakita ako ng pansit sa may tapat namin kaya naman bumili na din ako nito. At isa talaga to sa paborito kong iulam dito sa pandesal kaya naman bumili na din talaga ako nito. Habang naghahanap nga kami ng maiikutan pabalik ng Santa Rosa ay minadaanan kami dito nagtitinda ng bulaklak. Kaya naman sabi ko sa mister ko dito na lang ako bibili ng bulaklak at ikaw ay umikot na. Mabuti na lang talaga at may nadaanan kaming mga bulaklak dito. Nakalimutan ko nga na may sementeryo din pala tong katabi. Kaya may mga tinda-tinda din silang ganito dito ng mga bulaklak. At dahil nga para kay baby, ang bibili namin bulaklak ay itong pure white ang pinili ko. Ganito talaga yun madalas na binibili ko para kay baby kasi nga pure white na talaga siya. At kapag nga walang ganitong design ay ang pinipili ko ay yung more on white. At pagbalik ko nga kay Kahel ay eto at itinuloy ko na yung pagkain ko ng pandesal na may palamang pansit. O diba, sobrang sarap niyan guys, promise. At kahit nga nakakain na itong mister ko ay sinusubuan ko pa rin siya, ganun ko siya kalove. Kaso hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko siya subuan kasi sobrang hirap dahil nga nagdadrive pa rin siya ng mga oras na yan. Bago nga kami pumunta kay baby ay dumaan muna kami dito sa gasolinahan dahil nagpakarga na din kami kay Kahel. At pagkatapos nga namin magpagasolina at magpahangin ng gulong ay dumiretso na din kami kay baby. Kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon, ay comment po naman dyan sa baba kung taga saan ka para malalaman ko kung hanggang saan nakakaabot itong video na to at kung anong oras mo na din napanood. Nung nakarating na kami dito sa sementeryo ay eto at nagpark na lang kami dito sa gilid dahil hindi po pwedeng ipasok ang sasakyan sa loob. Kung tutuusin, kaya pa naman, kaya lang hanggang doon lang talaga ang sasakyan sa may gate. Ewan ko ba kung ako lang, pero talagang kapag ganitong malapit na yung birthday ni baby, nalulungkot talaga ako. Lalo na kapag nakikita ko yung batang ka-birthday niya, talagang naiinggit talaga ako sa kanila. Siguro gano'n na din si baby, nananakbo, masiyahe, madaldal, makulit, yung gano'n. Pero wala akong magagawa kung hindi gano'n yung plano sa amin ng ama. Siguro may gano'n siyang plano, pero hindi pa ngayon. Pero okay lang, handa naman kami maghintay ng mister ko sa panahon na yun. Ayan, at pagdating nga namin dito sa puntod ni baby, ayan, nilinisan na ng mister ko. At ito na nga pala yung bulaklak. Pinapalagay ko na yun sa kanya dyan sa ibabaw niya. Tapos sabi niya sa akin, teka lang, kasi nililinisan ko pa. Ayan, diba, kitang-kita nyo naman, malinis na, wala na yung mga damo-damo. Kasi dapat talaga, pipinturahan na namin to ngayon. Kaya lang, hindi pa rin namin nagawa. At tapos, naiwan din namin yung walis na ginagamit namin dito, yung maliit na walis. Mabuti na lang talaga, hindi siya masyadong madumi. Sa susunod talaga, dadalhin ko na yung walis na ginagamit namin dito ng mister ko. Ang gusto kong bilhin ng mister ko dyan ay yung malaking bulaklak kasi birthday naman daw ni baby. Sabi ko naman sa kanya, okay lang tong maliit. Kasi hindi naman alam ni baby yung ginagawa namin. Gusto lang namin tong gawin para sa ikapapayapa namin. Kumbaga, yung kagustuhan lang din namin. Hindi namin to ginagawa para kay baby, kundi para sa sarili namin. Pero alam ko naman na hindi lang kami yung gumagawa ng mga ganito kasi marami tayo. Alam nyo ba dati, nung bago pa lang na nawala si baby, weekly kami pumupunta dito every Monday. Talagang dumadalaw kami dito. Consistent yon. Halos kalahating taon yata namin ginawa ng mister ko yun. Alam na alam yan ng mga naon akong followers dito sa Facebook. Kaya talagang salamat sa kanila o salamat sa inyo dahil isa kayo sa mga nagpalakas talaga ng loob ko. Siyempre, kasama na din dyan yung mister ko, yung pamilya ko, yung mga kapatid ko, yung pamilya namin. Siyempre, kauna-unahan ng Panginoong Diyos. Siya yung talaga nagbibigay ng lakas sa akin. At dahil nga mainit na yung sikat ng araw, niyaya ko na yung mister ko na umuwi na kami dahil nga talagang masakit na sa balat. Hindi na nga din pala namin nakain yung baon-baon namin na pagkain dyan dahil nga nabusog na kami dun sa pandesal at saka pansit. Sabi ko sa mister ko, sa sunod na lang kami magpintura ng puntod ni baby kasi nga ngayon hindi na talaga kaya. Sa susunod na lang. Nandyan ka pa rin ba? Thank you ha. Thank you sa panunood hanggang sa dulo. Talagang thank you.
Thank you for watching guys. Stay safe and God bless. Bye. Follow for more.